Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ramdam at amoy ko ang alat sa aking katawan matapos umahon sa tubig at dinala si Lucia sa bathroom. Hindi ko napansin ang pagngiti dahil doon. Minsan pa rin talaga ay namamangha ako tuwing nakikita siyang ganito. Hindi pa ako nasasanay. Bakit ka nakangiti? Takas siyang dumapit sa akin. Akin na. Hinayaan ko lang yung tanong niya. Nasa bathtub na kasi ang anak namin at pinaglalaroan ng duck na lumulutang sa tubig. Anong nakakatawa? Sinamaan ko naman siya ng tingin. May kailangan ka pa ba? Pagsulyap niya kay Lucia na agad naman siyang nginitian nito. Kailangan ko ng damit. Wika naman ang anak nito. Please, dagdag niya nang makahulugan akong tiningnan. Umiwas siya ng tingin at nagpatuloy sa paglalaro nito. Ako na. Kukunin ko mamaya. Si Victor ay mukhang naguguluhan ngunit determinado ito. Ako nang kukuha para sa'yo. Anong damit ang kailangan niya? Yung pink dress at saka yung may ribbon. Pagsagot naman ni Lucia, okay. Agad siyang umalis para kumuha ng kailangan pa nito. Bumalik naman ako kay Lucia. Medyo tuyo na ako ngunit hindi pa nakakaligo. Para kahit papaano ay hindi ganun kalamig. Atasha? Tawag ni Victor na hawak ang doorknob. Anong specific na damit ang sinasabi niya? Karamihan sa mga damit niya ay pink at may ribbon. Napahawak siya sa batok niya. Daddy, do you know Ariel? Inosenteng tanong naman ni Lucia. Habang si Victor naman ay takang napalapit. Sino siya? Seryoso at maasikasong nakikinig ang tanong ni Victor. Napalingon na lang ako at nilagyan ng shampoo ang buhok ni Lucia. Ang maliit na sirena na nakatira sa ilalim ng tubig. Humalakak naman si Victor at bahagyang napayuko nang mapagtanto niyang isa na naman itong fictional character. Anong tungkol sa kanya? Ang damit na dapat mong tingnan ay isang pink na damit na may laso at mukha ni Ariel. Problemadong bumaling naman sa akin si Victor at napanguso ito at sabay kibit ng balikat. Patapos na ako nung bumalik si Victor, dala ang damit na hinihingi ni Lucia. Salamat. Matamis na ngumiti naman ang anak nito. Buti na hanap mo. Natataw kong saad sa kanya. Madaling maghanap sa internet. Mayabang nito ang ungol. Pagkalabas naman ni Lucia ay agad siyang dumiretso sa sala at pinagpatuloy ang pagbuo ng puzzle for kids na kanyang naiwan dahil naligo kami sa dagat. Ikaw, may kailangan ka pa ba? Naiwan si Victor sa may pintuan. Tsaka sinabit niya iyon sa bathroom. Wala, maliligo na ako. Kailangan mo pa ba ng damit? Or kailangan mo pa ng magsasabon ng katawan mo? Ngumisi ito at bago pa humalakak ay sinarado ko na ang pintuan. Matapos kong maligo ay dumiretso na ako sa kwarto namin ni Lucia. But to my confusion, wala yung mga gamit ko roon. Nandoon pa rin si Lucia na sinusubukang gawin na kumpletuhin ang puzzle sa desk. Nasaan ang daddy mo? Tanong ko rito. Nasa kwarto niya na mami. Nag-shower sa tingin ko. Lumabas ako ng pintuan sa kabilang kwarto. My luggage was there, pero gamit ni Lucia ay nasa kabilang kwarto. Bago pa ako magtanong ay narinig ko na ang pagpasok ni Victor. Nilagay ko yung mga gamit mo sa kwarto natin. Okay lang ba? Hinarap ko siya at nakatapis lang ito ng tuwalya sa kanyang baywang. Habang pinatutuyo nito ng maliit na towel ang buhok nito. Ngayon ka pa talaga magtatanong? Ngumisi siya at sinara ang pintuan. Magpapalit ako. Hindi mo na kailangan pang lumabas. Kunin mo na mga damit mo habang nandito pa ako. Tumingin siya sa katawan ko at ibinalik ang tingin niya sa mga mata ko. May banyo dito. Tinuro niya ang isang pintuan. I opened the cabinet. Iilan sa mga gamit ko ay hindi pa naaayos. May iilan na siyang sinimulang ilagay. Umupo ako sa kama matapos kunin ang lotion ko. So, ikaw lang ba ang nagmamay-ari ng resort na to? Or kasama mo dito si Franco?
Takang tanong ko naman sa kanya, habang unti-unti ko na nilalagyan ng lotion ang katawan ko. Hindi ko siya sinulyapan dahil naririnig ko ang galaw niya sa tingin ko ay isinusuot ang damit niya. Hindi man lang pumasok sa bathroom. Oo, gusto mo libutin natin? How about this villa? Marami bang ganito rito? Napakalaki naman ng vilyang to. Ngayon naiintindihan ko na ang pagiging eksklusibo ng lugar. This is not part of the resort actually. Nasa dulong resort, hindi na ito parte ng kabuuan nun. This is for personal use. Hindi ko mapigilang bumaling dito. Naabutan ko na nakasuot na ito ng shorts, ngunit wala pa ring damit pang itaas. Like what? Business? Dito kong tanong naman sa kanya. Ito ay masyadong komportable para sa layunin ng negosyo. Lumapit siya sa gawi ko at sinabi sa gilid ang tuwalya niya. Pagmamay-ari natin to. Sa atin to. Personal use. Medyo nagpati naman ang labi niya habang matabang nakatitig siya sa akin. Relax sa Tasha. Ganyan ba ang klaseng pagpapahinga ang ginagawa mo? Tinalikuran niya ako at kumuha ng damit sa cabinet. Napanguso ako at tinapos na ang pagpahid ng lotion sa katawan. Sinulya pa niya ang ginagawa ko at napakagat ng pang-ibabang labi nito. May sarili rin si Francisco at ang asawa niya, malapit lang dito. Kayang lakarin sa resort, pero hindi ito pwedeng puntahan ng mga guest. So wala kang kasama tuwing pumupunta ka rito? Kasama ko minsan si Francisco, pero we do separate ways. Kapag nandito kami, nananatili ako mag-isa rito. Nang maisuot na ang damit ay tumabi siya sa akin. Kinuha niya ang mga kamay ko at marahang minasahe habang nakaupo sa gilid. Hindi ganun ang hilig ko. You know that since then. Kapag pumupunta ako ng mga bars, tumango ako at pinanood siyang pinag-iigihan na imasahe ang aking mga palad ng malaki at mabigat niyang kamay. I was just joking. Sambit ko naman sa kanya. I attended the party and drinks a bit. Sometimes. Wika naman ito sa akin. Huminto siya at tiningnan ako. Inangat niya ang palad ko at hinalikan iyon habang nananatili ang mga mata niya sa akin. Nang dumampi ang mga labi niya sa likod ng palad ko, ninanamnam ang halik at pagdampi ng labi niya sa balat ko. Hindi naman ako nagiging mahigpit sa iyo noon, hindi ba? Kapag gusto mong gumimik o gusto mong uminom sa isang bar, hindi ba? Hindi naman ako umimik sa sinabi niya. Hindi siya ganun kahigpit. Uuwi ako sa kondo ko at siya ang aabutan ko at nanatili siya doon habang naghihintay. Bakit? Kung magbabalikan ba tayo, maghihigpit ka na ba? Napangiti siya ng bahagya sa sinabi ko. Hindi. Agap niyang sagot. Sa halip ay sasamahan kita. Hinila niya ang kamay ko at pinapahinga ako sa dibdib niya. Sumikip naman ang aking dibdib. Unti-unting napagtanto na marami na pala kaming bagay na hindi nagagawang dalawa. Sa ilang taon naming pagsasama, sobrang dami pa ng mga bagay na hindi namin nagawa nang kaming dalawa lang. Gagawin ko ang lahat ngayon, Atasha. Sa lahat ng gusto mong gawin, sasamahan kita. Habang tayo ay magkasama, wala akong alaala na kasama ka. Napanguso ako roon at may kaunting lungkot sa naramdaman. Hindi kita nadala sa mga magagandang lugar. Hindi kita nailabas tulad ng normal na magkarelasyon. Wika nito sa mga sinasabi niya. Wala tayo nung tayong dalawa lang. Inangat niya ang mukha ko para matingnan ako sa mga mata. I'm sorry. Bulong niya at nagtanim na mababaw na halik sa tungkil ng ilong ko. Hindi na rin naman yun mahalaga kapag mahal na mahal mo ang tao. Sagot ko naman sa kanya. Dinilaan niya ang pang-ibabang labi at nagkurba ang labi niya. Mahal na mahal? Bulong niya na pilit pinipigilan ang ngisis sa mga labi nito. Noon yon, pinandilatan ko siya ng mga mata at umayos ako ng upo. Noon, mas mahinahon kong saad sa kanya. Matapos namin makapag-ayos ay lumabas na kami ng villa bandang hapon, paglubog ng araw, nang kami ay sinalubong ng isang romantikong hapunan sa dalampasigan. Ang maalat na hangin, tunog ng mga alon at ginanto ang kalangitan ay nagpapatahimik dito. Wow! Naaaliw naman si Lucia habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapangiti nang tumingin siya sa akin. Anong view? Dito ba tayo kakain? Yap. Sagot naman ni Victor at ngumisi. Tsaka ako sinulyapan.
Uminit ang pisngi ko at hindi nag-iisip ng kung para saan at bakit ganito karomantiko ang setup ng dinner namin. Umupo kaming tatlo habang nasa gitna ng bilog na lamesa. Hindi mo ba nagustuhan? Tanong ni Victor at nagsimula na kaming kumain. Payapa at tahimik ang paligid. Yes, agap na sagot naman ni Lucia. Inayos ko ang kanyang pagkain. Abala ko sa pagkain na ilalagay sa kanyang plato. Kumusta ka, Atasha? Nahinto ako sa tanong naman ni Victor at umangat ang tingin ko sa kanya. Gusto mo ba? Tanong niya sa malalim na tono ng boses. Oo naman. Maganda at mukhang masarap ang mga pagkain. Napangiti naman si Lucia sa sinabi ko. Tahimik kami nagsimula na kumain. Minsan ay nag-uusap, pero ang anak namin ang siyang bumubuhay ng usapan. Si Dada Theo lang ang kaibigan ni Mami. Wala pa po akong nakikilalang ibang kaibigan ni Mami dito. Alam mo bang pinsan ko ang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng Mami mo? Talaga? Ngumiti at humagikik naman si Lucia. So paano kayo nagkakilala ni Mami? Dahil kaibigan siya ng kaibigan ko. Yung pinsan ko. Wika naman ito. Sinusubuan ko naman si Lucia at sinulyapan si Victor. Pero kapapasok pa lang namin sa villa ay napansin ko na ang pamumula ng pisngi at leeg ni Lucia. Nasa labas na si Victor at may kausap sa cellphone pagkatapos nito ng trabaho. Where did you get this? Taka kong tanong naman at umupo sa tabi niya. Uminom lang siya ng gata sa sala at hindi pa tapos na mapansin ko ang pamumula nito. I don't know. Sagot naman ni Lucia. Namumula ang ilong at tila bumibigat ang paghinga nito. Kumakalabog naman ang dibdib ko at mabilis na tumayo. Shit, ungol ko naman. Pero bago ko patawagin si Victor, ay pumasok na siya sa loob at napansin niya ang pagpapanik kong mukha. Anong problema? Agap niyang tanong at tinawakan ako sa siko. May mga rashes si Lucia sa buo niyang katawan. Baka dahil sa dagat, hindi ko alam. Bigla lang kumalat at ang dami pa. At ang bilis dumami. Hinawakan niya ako sa likod at nilapitan niya si Lucia. Lumapit na rin ako ngunit sa pagpanik ay aksidente kong natabig ang baso na may gatas at nabasag iyon sa sahig. Nagkalat ang basag na salamin. I'm sorry. Hindi ko na alam kung ano ang uunahin ko. Mula sa pagkakaupo ni Victor na udlot ang pagtingin niya sa nangyayari kay Lucia sa gulat dahil sa nagawa ko. Tumayo siya at hinila ako sa gilid. Relax. Dinalaan niya ang babanlabi at napalunok ng mariin. Nanginginig ang mga kamay ko at napansin niya iyon. Pwede na ba natin siyang dalhin sa pinakamalapit na hospital? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Baka may dumikit sa kanya na kung ano habang naliligo tayo sa dagat. Naagaw ng atensyon ko ang pagbahing naman ni Lucia. Kumakalabog ang dibdib ko at nanghihina ako dahil sa nakikita sa anak ko. Kumalma ka, Atasha, okay? Hindi ko hinawakan ang pisngi ko at tumalikod para makipag-usap sa paw niya. Umalis si Victor at nagtungo sa kusina. Bumalik itong may dalang cold compress at ibinigay niya sa akin. Eto, ibigay mo sa kanya. Mabilis akong tumango at agad na umupo sa tabi naman ni Lucia. Dinampian ko ang kanyang katawan na namumula. Habang ginagawa iyon ay mabilis na natapos si Victor at lumabas nang may tumawag. Malapit lang ang resort, kaya madali itong nadala. Bakit ang kulit nito? Bulong ni Lucia habang pinipilit na huwag masyadong magkamot ng balat. Halos nasa tulay na ng pag-iyak ito. May allergy ka, baby. Nilapag naman ni Victor ang emergency kit at agad na pumasok sa kusina. Bumalik na may dalang kutsara at tubig. Allergy? Wala po akong allergy. Takang tanong naman ni Lucia. Baling naman niya sa akin. Sinulyapan ako ni Victor. Paano mo nalaman na maaring ito ay isang reaksyon ng allergy? Kinuha ni Victor ang cream at simulang pahidin sa balat naman ni Lucia na puno ng rashes. Doktor ako, Atasha. Matama niyang sagot. You are a doctor? Tanong naman ni Lucia. Tila araw-araw na lang namamangha kay Victor. My father is a doctor? Bulong naman niya. Ngumisi lang naman si Victor. Pwede po ba tayong kumain ng steak? Imposibleng sa karne ka allergy. Kumakain ka naman nun kahapon, hindi ba? Natahimik ako kung paano napapansin ni Victor ang mga maliliit na detalye. Mushroom. Bulong ko na mapansin ko ito. Sigurado akong walang allergy si Lucia. Baka yung mushroom. Kahit hindi ko pa siya nakikitang kumain.
Hindi po ako kumakain ng mushroom. Sagot naman ni Lucia. O baka pinipilit lang na huwag kamutin iyon. Sa kinain natin ng steak, mayroong mushroom dun sa gravy. Mawawala rin yan kaagad, pero kailangan mo maging aware next time ha sa allergy mo. Hinalikan niya sa noo si Lucia at binalingan ako. Titingnan at susuriin natin siya. Baka may iba pang pagkain na bawal sa kanya. Kwento ko at nahimasmasan kahit papaano. Siguradong aantukin na siya niyan dahil sa gamot na ininom niya. Tumango ako at napalunok. Napabuntong hininga dahil nariyan pa rin ang pamumula at rashes sa kanyang mga balat. Magiging okay din siya. Binuhat ni Victor si Lucia para dalhin sa kwarto namin. Matutulog ako katabi niya. Baka bumalik yung allergy. May kaba pa rin na naiwan sa akin. Magiging okay siya, Atasha. Kailangan lang niya ng pahinga. Mawawalan rin yan kaagad. Napakagatlabi ako na makita ko sa Atasha na tahimik lang. Humupa man iyon ngunit hindi pa tuluyang nawawala. Kanina pa siya pabalik-balik sa silid ni Lucia. Gusto mo ba ng kape? Tiningnan niya ako at masungit na umiwas ng tingin. Hindi lang ako makatulog niyan. Kinagat ko ang labi ko. Balak mong matulog? Nakangiting tingin ko sa kanya. Kinagat ko naman ang pang-ibabang labi at nagtungo sa sink. Nakainom na ako kanina. Ngunit para makatulog agad at maibsan ang paglalakbay ng isip ko, ngayong kasama ko si Atasha, ay kailangan ko ng pampatulog. Mukhang wala kang ibang gagawin kundi bantay ng anak natin. Binuksan ko naman na matapang na ngalak, tsaka nagsalin sa baso. Gusto mo bang uminom? Alo ko naman sa kanya. Gusto mo ba ng matapang na inumin? Sinamaan niya ako ng tingin. Pumwesto ako sa tabi niya at sumimsim ng alak. Dahil dumikit ang malikot kong daliri sa kanyang balikat ay napabaling ito sa akin. Sinadya kong pasadahan ng hawak ang kanyang balat. May dama ko siyang narito nga siya sa tabi ko at kasama ko siya. Ang pagtitig sa kanya ay hindi sapat para maramdaman ko siya. Hindi pa yan ang sakit na mararanasan ng anak natin. Wika naman niya rito, maski ako ayoko. Ngunit upang ilagay ang luhi ka dito, alam ko na ay napakahalaga upang maging isang manlalaban si Lucia. Katulad ni Atasha, dumaan sa sakit at kabiguan. Dahil sa mga napagdaanan niya ay mas lalo lang siyang naging palaban, lumaban ng patas. Bata pa siya, hindi pa dapat siya nasasaktan ng ganito. Umiwas siya ng tingin sa akin, tila maraming kahulugan sa binigay na pahayag. Umigting naman ang pangako at naramdaman ang pait ng alak. Gusto ko mang magkaroon kami ng seryoso at malalim na pag-uusap, ay maraming tumatakbo sa isipan ko sa ngayon. Napaawang ang labi ko nang hindi ko mawari kung paano nagbago ang katawan niya. Nagiging mas mainit at hubog ito. Delikado to. Pero salamat. Paus niyang sambit. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Nilagay niya ang daliri sa labi niya. Nakalimutan mo bang doktor ako? Biro ko naman sa kanya at nilagok ang alak. Hindi ko hinahayaang mapahama kayo. Pinag-aralan ko tong mabuti, pati pamilya at mga taong mahalaga sa buhay ko. Walang paraan na hahayaan kung may mangyaring masama sa inyong dalawa. Tinitigan naman niya ako. Pinasadahan ko ng tingin ang suot niyang sando at maikling shorts. Hindi na kami bumabata pa. Humarap ako sa kanya, hinila ko ang puan niya sa tabi ko nang hindi na makapagpigil. Gulat siyang napatingin sa akin at pinigilan ang mapasigaw. Nakaapat na akong sali ng alak sa baso ko. Binitawan ko na ang baso ko para igapang ang kamay ko sa kanyang tiyan. Ang sarap sa pakiramdam na nayayakap ko siya ng ganito. Hindi ko kayo pababayaan. Bulong ko naman sa kanya. Magiging okay siya, okay? Tumango siya pero kagat pa rin ang ibabandaliri nito. Kinuha ko naman ang kanyang kamay at dinala sa labi ko para halikan iyon. Ano ka ba? Ninenervyos ka pa rin ba? Gusto mong mawala ang tensyon na nararamdaman mo? Mapanuya akong tanong dito. Tumigil ka nga, Victor. Hindi ka nakakatulong. Sinubukan niyang umiwas at alisin ang pagkakayakap ko sa kanya. Come on. Hindi mo ba ito namimiss? Paus kong bulong sa kanya at napalunok. Umangat ako ng tingin at pinasadahan ng ilong ko ang kanyang pisngi. Ang bango niya,
pero ang pakiramdam tuwing magdidikit ang katawan namin at presensya niya, nananatili ito. I miss you so much. Hindi nakaligtas sa tono ko ang sakit. Alam kong naging mas masaya siya at umiwas ito. Alam kong nagpabago sa kanya ang mga nangyari sa nakaraan. Alam ko ang sakit ng pagkawala ng isang tao ay sinira siya. Pero mahal ko si Atasha. Mahal ko pa rin siya. Ipaparamdam ko sa kanya na hindi niya kasalanan. Kung nagalit siya sa sarili niya dahil sa nangyari, mamahalin ko siya. Mamahalin hanggang sa makalimutan niyang kamuhian ng sarili. Hanggang sa makalimutan niya ang paninisi niya sa sarili niya. Kapag ganito ay tahimik ay hindi ko magugustuhan. Pero ito ang katahimikan na hindi nagpapabalisa sa akin. Ayoko nang mawala ka ulit. Nahihirapan kong bulong sa kanya at marahan na pumikit. Hinaplos ko ang tiyan niya at mas sumigpit ang yakap ko dito. Hindi ko kaya kapag nawala ka pa, Atasha. Iniisip ko pa lang ang bagay na yon. Hindi ko na alam kung makakaahon pa ba ako. Ang buhay na wala ka ay tila ba napakadilim at hindi ko nagugustuhin pang bumalik doon. Nanatili siya, naramdaman ko ang paggalaw niya kaya iminulat ko ang mga mata ko. Nasa akin ang atensyon nito at seryoso ang titig niya sa akin. Umayos ako ng upo at dahil doon ay napatingala siya ng kaunti. Hinawakan ko ang baba niya at nakayuko na inilapit sa kanya. Ito yung pangarap ko. Nandito na siya sa tabi ko. Nadadampi sa kanya ang labi ko, pero hindi ko kaya. Hindi ko lang kaya. Gusto kitang halikan. Paus kong saan naman sa kanya. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Pwede ba kitang halikan? Kinagat niya ang pag-ibabang labi at natataranta ang paggalaw ng mga kilay niya. Please, dagdag ko. Hindi ko akalaing magsusumamo at hihingi ako nito. Hanang pagsilbihan siya para lang sa isang halik. Please, dagdag ko dahil hindi niya ako sinasagot. Titingnan ko lang si Lucia. Umiwas siya ng tingin at agad umalis sa pagkakaupo nito. Mariin ako napapikit at pinanood ang pag-akyat ni Atasha sa hagdanan. Pero hindi ko napigilan na mapatitig sa hita niya habang paakyat siya ng hagdanan. Mararamdaman kong tumitigas ang pagkalalaki ko. Pero tingin ko, hindi rin. Baka hindi ako makapagpigil at humangad pa ng masigit pa doon. Tinapos ko na lang ang inumin ko at umakyat na ako sa itaas. Hinahanap ko si Atasha at pumanhik sa silid ni Lucia. At nandun nga siya. May kumot pang dala at mukhang lalabas na ng kwarto. Saan ka pupunta? Naglinis ako ng sarili ko at kinuha ang kumot para pumunta sa kwarto ni Lucia. Ikaw, matutulog ka na ba? Marina, pinindot ko naman ang doorknob. Napansin niya ang ginawa ko. Dito ka na matulog. Casual kong pahayag sa kanya. Hindi siya gumalaw at napanguso na lang. Sinimulan kong tanggalin ang suot kong relo. Seryoso ako, Atasha. Dito ka na matulog. Okay naman si Lucia kung nag-aalala ka sa kanya. Nilingon ko naman siya. Unless you really want to sleep there. Ayos lang din naman. Kibit balikat na wika ako sa kanya. Lumapit ako sa kanya at tinawakan siya sa kamay. Marahan ko siyang hinila papunta sa kama. Kinuha ko ang kumot na hawak niya at inilagay sa gilid. Nag-aalala ka pa rin ba sa kanya? Alam mo naman na maayos na siya. Your Dr. Victor. Makikinig ako sa'yo. Nakangiting wika naman ni Atasha. Kumpara kanina ay mas relax at wala na ang tensyon na nararamdaman niya sa ngayon. Kung ganoon, bakit parang tense ka kanina? Tumingin naman siya sa akin, kinuha niya ang palad niya. Hinalikan muli bago inilagay sa aking balikat. Dahil yun ang pinararamdam mo sa akin. Umiwas siya ng tingin at napalunok. I'm still trying to think rationally, not entertain any unlawful emotion. Anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig mong sabihin? I don't know. Hindi ko alam. Kinagat ko ang ibabang labi ko at mataman siyang tinitigan. Itong babaeng ito. Napanguso naman ito. Natatawang sambit ko kaya naman napanguso siya para pigilan ang ngisi niya. Wala namang masama sa nararamdaman mo. Alam mo namang mahal na mahal kita. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Nakagat niya ang pag-ibabang labi nang maisip niyang hindi pwede ang isang ngiti. Yun ay matalim niya akong tiningnan, pero pinamulahan naman ng mukha ito. Ang ganda mo talaga. Hindi ko mapigil ang wika ko sa kanya. Kinunutan niya akong nanoo. Nagulat ako sa pagiging prangka mo ngayon.
Noon magaling ka lang naman magsabi ng diretso pagdating sa rejection. Pero hindi ko alam. Sarkastiko niyang saad at masungit na umiwas siya ng tingin. Gusto kong ibalik ang apelyido ko. Gusto kitang markahan sa akin, pero alam kong hindi pa pwede. Ngumisi ako at naisip ang anak namin. Parang kulang pa rin. Bumagsak ang tingin ko sa dibdib nito. Suot nito ay sando kaya naman bakat na bakat ang dibdib niya. Victor, hindi mapigilang ungol naman ni Atasha. Malapit na sa kanyang dibdib. Dinampian niya ng mababaw na halik doon. Natigilan ako at napaangat ang tingin sa kanya. Hinalikan ko ang baba niya at napapikit siya. Mukhang nagugustuhan ang ginagawa ko. Kung kaya umangat na ang palad ko hanggang sa maabot ko ang kanyang dibdib, mas lumaki iyon kumpara sa dati. Napaungol ako ng tuluyan ko nang mahawakan ang kanyang dibdib at hinuhulma ito. Pero bumagay pa rin ang dibdib niya sa palad ko. Hindi ko tinigilan ang labi niya na uhaw sa halik. Pakiramdam ko ngayon lang ako mapagbibigyan. Kaya kailangan ko nang sulitin ang pagkakataong ito.